Nasaan ang Kuya Michael mo? Tanong ni Mang Enteng sa bunso niyang anak na si Alvin. Nandun po sa likod pa. Nagpapakain po ata ng baboy. Kauuwi lang ni Mang Enteng at ng asawa niyang si Aling Tina mula sa 2 araw nilang pananatili sa kabilang baryo. Nagtungo ang mag-asawa sa likod bahay kung nasaan rin ang kanilang kusina. Dala kasi nila ang mga gulay at manok na kanilang kakatayin. Mukhang hindi pa naman napapakain tong mga baboy. Nasaan na ba kasi si Michael? Sambit ni Aling Tina hanggang sa napatigil siya nang marinig niya ang isang kakaibang ingay. Ingay na tila nagmumula sa boses ng isang babae. Ano ba ang ingay na yon? Enteng, hindi mo ba naririnig? Hanggang sa napagtanto ni Tina na nagmumula iyon doon sa loob ng banyo. Lumapit na rin doon si Enteng at narinig na rin niya ang ingay na habang tumatagal ay lalo pang lumalakas. Alam naman na mag-asawa kung ano ang bagay na pinagmumulan ng ingay. Uminit ang dugo ni Enteng dahil nakakasiguro siya na ang panganay niyang anak na si Michael ang gumagawa ng kabalbalan sa banyo ng sandaling iyon. Aba, tarantado talaga tong si Michael. Bubulabugin na sana ni Enteng ang naturang kaganapan pero agad itong pinigilan ni Tina. Enteng, ano ka ba? Huminahon ka nga muna. Hindi naman na bata si Michael para magalit ka ng ganyan. Makikita pa na napangiti si Tina na para bang masaya ito sa kanilang naririnig. 30 anyos na yung panganay natin. Hindi ka ba natutuwa? Baka ito nang senyales sa mag-aasawa na si Michael. Enteng, sa wakas magkakaroon na tayo ng apo. Napabuga ng hangin si Enteng. Pero Tina, dyan talaga sa banyo? Parang wala ng respeto yung anak mong yan. Galit man si Enteng pero naintindihan rin naman niya ang punto ng kanyang asawa. 30 anyos na ang panganay nilang anak pero hindi pa rin ito nag-aasawa. Maraming nababalita na nagiging kasintahan si Michael doon sa kanilang baryo pero ni isa doon ay wala siyang inasawa. Kaya gano'n na lang din ang paghihintay ni na Enteng at Tina na magkaroon na sila ng apo mula sa panganay nilang si Michael. Sa hapon na yon ay hindi na nga nila inistorbo pa ang nagaganap sa loob ng banyo. Hinayaan nila ang ingay na kanilang naririnig. Tumagal din ang ingay ng mahigit 10 minuto. Matapos niyon ay nanaig na rin ang katahimikan. Ilang saglit pa ay lumabas na sa banyo ang 30 anyos na binatang si Michael. Malaki ang ngiti nito habang wala pang pangitaas na damit. Medyo pawisan din ang kanyang matipunong katawan na kasalukuyan niyang pinupunasan. Hanggang sa napansin niya ang kanyang mga magulang na nakaupo sa isang tabi habang nakatingin sa kanya. Ma, pa, nandyan na po pala kayo. Kaagad itong nilapitan ni Tina. Michael anak, sino ang babaeng kasama mo dyan sa banyo? Siya na ba ang aasawahin mo? Gusto namin siya makilala. Hanggang sa lumabas na nga ang isang babae doon sa banyo. Natigilan sina Tina at Enteng nang makita nila ito. Tita Tina, Tito Enteng, dito na po muna ako ah. Tulala pa rin ang mag-asawa na sinundan ng tingin ng babaeng lumabas sa banyo na agad ring umalis. Ngumiti si Michael sa kanyang ama pero halatang kinakabahan nito. Pa, ano pong iluluto nating hapunan? Hindi sumagot si Mang Enteng, bagkus ay hinawakan nito ang isang walis tingting at makailang beses na pinaghahampas kay Michael. Pa, bakit po? Tama na po pa. Pero makikita ang matinding galit ng naturang ama. Tarantado ka talaga Michael. Napakawalang yamo. Nasa punto rin naman talaga ang galit ni Mang Enteng. Dahil ang babaeng nakasama ni Michael doon sa loob ng banyo ay walang iba kundi si Christina. Si Christina na asawa ng pinsan ni Michael. Pati ba naman na asawa ng pinsan mo hindi mo pinalagpas? Hindi ka na talaga magbabago. Sinubukan pang magpaliwanag ng binata. Pa, si Christina po yung bigla na lang akong pinasok dyan sa banyo. Naawa naman ako kasi nasa Saudi ang asawa niya si Elmer. Kaya pinagbigyan ko lang po siya. Alam niyo naman po ako,
Maawain po akong tao. Lalo pang nagalit si Enteng at binato na nga niya kay Michael ang hawak niyang walis. Tina, kausapin mo yung anak mo ha. Nagdidilim ang paningin ko sa kanya. Pumasok naman na si Enteng sa loob ng bahay. Napakamot sa ulo si Michael. Ma, ano bang problema nun ni Papa? Bakit hindi niya ako maintindihan? Hanggang sa kinurot pa nga ni Tina ang panganay niyang anak. Aray ko naman ma, tama na po. Sumagot si Tina. Puro ka kasi kalokohan. Ano bang pumasok sa isip mo at ginawa mo yun sa asawa ng pinsan mong si Elmer? Hindi ka na ba talaga nadadala? Nung nakarang buwan lang yung asawa ni Kagawad at muntikan ka pang makulong dahil doon. Nagbuntong hininga si Michael. Ma, kasalanan ko ba kung gusto ko ng mga babae? Akmang kukurutin pa sana ulit ni Tina si Michael pero umiilag na ang 30 anyos na binata. Michael anak, wala namang problema kung gustuhin ka ng mga babae at pagbigyan mo sila. Kasi gusto na rin namin magkaapo ng papa mo. Pero utang na loob naman. Huwag naman sa babaeng may asawa na. Ang dami-daming dalaga dyan sa paligid, bakit naman sa babaeng may asawa? Hindi naman na nakasagot pa si Michael. Naintindihan rin niya ang punto ng kanyang ina. Alam niya na gusto lang nito na magkaroon na siya ng sariling pamilya. Hindi man kasi nakapagtapos ng pag-aaral si Michael, pero kahit paano ay kumikita ito ng malaki dahil sa pagnenegosyo nga nila ng baboy. Isang gabi ay nagpunta si Michael sa bahay ng kanyang kaibigan na si Wilson, isang kaibigan na matagal na niyang hindi nakikita. Mabuti at nakabisita ka dito sa probinsya pare. Parang nasa halos isang dekada ka rin na hindi bumalik dito ah. Sa sandaling yon ay makikita ang mga bote na kanilang iniinom doon sa mesa. Nagsindi pa ng sigarilyo si Wilson bago sumagot. Wala kasi nang mamatay sina mama at papa. Nakakawalang gana nang bumalik dito sa atin. Pero teka, paano mo nga ba nalaman na nandito ulit ako? Sumagot si Michael. Nagulat lang ako kung bakit bukas ang ilaw dito sa bahay nyo. Ilang taon ba naman kasing walang tao dito? Yung iba nga, akala nila haunted house tong bahay ninyo. Sumandal si Wilson habang natatawa. Sobrang dumi nga nung datnan ko tong bahay eh. Ang dami pang sira. Pero sa mga susunod na araw, aayusin ko lahat ng sira dito sa bahay. Pare, dito na rin kasi talaga kami titira ulit sa probinsya. Napakunot ang noo ni Michael. Teka, hindi ba't pulis ka? Ibig mong sabihin dito ka na madidestino? Sumagot si Wilson. Hindi, mahigit 1 taon na ako umalis sa serbisyo. Natigilan si Michael sa kanyang narinig. Ano? Bakit? Ano nangyari Wilson? Umismid si Wilson. Mahabang kwento pare, huwag mo nang alamin. Wala na rin akong balak pang ikwento. Ang mahalaga, dito na ulit ako. Kamusta na ba yung mga chicks natin dito sa probinsya? Natawa na napapailing si Michael. Tarantado. Siguradong tuwan-tuwa sila Cheska kapag nalaman nila nandito ka na ulit. Masaya rin naman si Michael na muli na niyang makakasama doon sa probinsya ang kanyang kaibigan. Wala pa kasi bata ay magkaibigan na sila ni Wilson at sila rin ang palaging magkasama noon sa mga kalokohan. Patuloy ang masayang kwentuhan at inuman doon sa bahay ni na Wilson. Hanggang sa napatigil si Michael nang makita niya ang isang babae na nag-abot sa kanila ng bagong lutong pulutan. Wilson, heto na pala yung pinapaluto mong isaw. Hindi kaagad maalis ni Michael ang mga mata niya sa babaeng iyon hanggang sa pinakilala na nga ito ni Wilson. Pare sa ka nga pala, heto si Mela, bisis ko. Hinatak pa ni Wilson si Mela at inakbayan kung kaya't napaupo doon sa kanyang tabi. Matipid lang nang umiti si Mela kay Michael. Mela, siyang kaibigan ko si Michael. Kababata ko siya dito sa probinsya. Teka, parang medyo hilaw pa tong niluto mo Mela. Lutuin mo nga ito maigi. Alam mo naman na ayaw ko ng pagkaing hilaw. Tumayo naman na si Mela at bumalik doon sa kusina. Sinundan ito ng tingin ni Michael.
Pare, may asawa ka na pala? Ngayon ko lang nalaman. Napaismid si Wilson. Sa katunayan, yang si Mela talagang pinakasalan ko. Si Mary Joy, inanakan ko lang yun. Mula doon sa sala ay pasimple pa nga na napapasulyap si Michael kay Mela na naroon sa kusina. Hindi may pagkakaila na nagagandahan siya dito ng sobra. May kakaibang dating ito na tila bumuhay sa dugo ng 30 anyos na binata. At sa mga oras na yon ay masasabing tinamaan nga talaga si Michael sa matinding karisma ng misis ng kanyang kaibigan. Bandang alas 11 ng gabi nang matapos ang inuman ni na Michael at Wilson, nagpasya na rin kagad si Michael na magpaalam para umuwi na. Sige na pare, salamat ulit sa oras ha. Magkita na lang tayo sa susunod na araw. Doon pa rin sa dating tambayan. Sambit ni Michael. Nagtanong pa si Wilson. Teka, yung bilyaran at pasugalan ni Mantasio, buhay pa ba yon? Tumango si Michael. Oo pare, lalo nang dumami ang nagpupunta doon, lalo na kapag Sabado at Linggo. Teka, tumatawag na sa akin si Papa. Tatanungin lang dito kung uuwi ba ako. Lalo pat dala ko yung tricycle niya. Sige na, dito na muna ako pare ha. Hanggang sa sumakay na nga si Michael sa tricycle na kanyang dala at nagmaneho na siya pa uwi. Habang si Wilson ay pumasok na ulit doon sa bahay. Naabutan niya ang kanyang misis na si Mela na kasalukuyan nang nililinis ang mga kalat doon sa sala. Pinagmasdan ito ni Wilson habang nahit-hit siya ng kanyang sigarilyo. Habang patuloy sa paglilinis si Mela ay bahagya siyang napahiyaw nang biglang pumulupot ang mga kamay ni Wilson sa kanyang bewang. Ramdam niya pa ang mainit na hininga nito sa kanyang batok. Wilson, ano ka ba? Hindi pa ako tapos maglinis. Sumagot ang lalaking asawa. Bukas mo na linisin yan. Maligo ka na muna. Hihintayin kita doon sa kwarto ha. Lumalim ang paghinga ni Mela. Sa puntong yon ay alam niya kasi kung ano ang ninanais ng kanyang mister. At naroon nga ang kanyang pangamba dahil sa mga ganong sitwasyon ay alam niya na hindi nagiging madali para sa kanya ang mga kaganapan. Pero alam rin niya na wala naman siyang magagawa kundi ang palaging sumunod sa kagustuhan ng kanyang asawa. Hindi na nga tinapos ni Mela ang paglilinis doon sa sala. Nagtungo na ito sa banyo para maligo, habang si Wilson naman ay naroon na sa kwarto. Patuloy ito sa pagbuga ng usok habang naghihintay. At matapos lang ang ilang minuto ay pumasok na rin doon sa kwarto si Mela. Basa pa ang buhok nito at nakatapis ito ng tuwalya. Naupo ito sa gilid ng kama at sinimulang suklayin ang kanyang basang buhok hanggang sa naramdaman niyang yumakap ang kanyang mister mula sa kanyang likuran. Humalik pa ito sa kanyang balikat. Ano masasabi mo dito sa lumang bahay namin? Ayos naman tayo dito, di ba? Mga ilang araw pa, masasanay ka rin naman. Hanggang sa pinaharap na nga siya ni Wilson. Magkatitig ang kanilang mga mata. Sa mga ganong pagkakataon ay hindi talaga magsasawa si Wilson na pagmasdan ng kanyang napakagandang asawa. Ang ganda mo talaga. Mabuti na lang at ikaw ang pinakasalan ko. Hanggang sa hinagkan nga ni Wilson si Mela sa labi. Sumabay na lang si Mela sa matamis na halik na habang tumatagal ay lalo pang lumalalim hanggang sa binagsak na nga nila ang kanilang mga sarili doon sa malambot na kama. At doon ay nagpatuloy na nga ang isang tagpo. Alas 11 ng gabi, makikita na nagkalat na doon sa lapag ng kwarto ang mga bagay-bagay mula sa mag-asawa. Naroon rin ang isang puting tuwalya. At habang tahimik ang gabi sa paligid ng bahay, nagsimula namang manaig ang isang kakaibang ingay sa loob nito. Hudyat iyon na nagsimula na ang sentro ng kaganapan. Samantala sa mga oras na yon ay nagmamaneho pa rin ng tricycle ang 30 anyos na si Michael. Tumawag pa sa kanya ang kanyang kapatid. Hello Alvin, hintayin mo na ako ah. Babalik ako doon sa bahay ni na Wilson. Nawawala yung pitaka ko eh.
Baka dun ko naiwan. Hanggang sa nakabalik nga si Michael sa bahay ng mag-asawa. Nang makalapit siya ay kakatok na sana siya sa pinto, pero kaagad na nga rin niyang narinig ang isang kakaibang ingay. Sa puntong yon ay alam naman na niya kung ano ang nagaganap sa mag-asawa. Napangisi si Michael. Bukas na nga lang, baka may istorbo ko pa sila. Lalakad na sana paalis si Michael, pero bigla niyang naalala ang kagandahan ni Mela. Napatigil siya at muling napalingon sa bahay. Mula sa kanyang kinatatayuan ay dinig pa rin niya ang ingay na alam niyang nagmumula sa babaeng asawa. Malalim ang paghinga ni Michael. Grabe, napakaswerte talaga ni Wilson sa asawa niya. Napabuga pa ng hangin si Michael hanggang sa sumakay na nga siyang muli sa tricycle at tuluyang umuwi na. Sa pag-alis ni Michael ay nagpatuloy pa rin ang kakaibang ingay at katulad ng inaasahan ni Mela, umabot ang kaganapan ng halos 1 oras bago tuluyang natapos. Kinabukasan ay 10:00 na ng umaga nang magising si Michael. Kuya Michael, nakita ko si Kuya Wilson kanina doon sa bilyaran ah. Bumalik na pala siya dito sa probinsya. Tapos umalis na pala siya sa pagkakapulis. Sambit ng kapatid niyang si Alvin. Teka, nandun pa ba siya sa bilyaran? Sumagot si Alvin. Hindi ko lang alam kuya. Kanina pang 8:00 nung nakita ko siya doon. Bigla kasing naalala ni Michael ang nawawala niyang pitaka. Kaya sa umagang iyon ay hindi na nga siya nag-almusal pa. Kaagad niyang ginamit ang tricycle ng kanyang ama at nagtungo siya sa bahay ni na Wilson. Nasa 1 kilometro lang naman ang layo nito. Nang makarating siya doon ay naabutan niyang sarado ang bahay at tila walang tao. Wilson? Wilson? Pare, nandyan ka ba? Patuloy sa pagkatok si Michael. Pero nang sandaling iyon ay wala talaga doon si Wilson. Gayunpaman ay naroon naman ang asawa nitong si Mela. Si Mela na nasa likod bahay kung nasaan ang palikuran. Katatapos niya lamang maligo at lumabas na kaagad siya sa banyo. Nakatapis siya ng puting tuwalya. Pabalik na siya sa loob ng bahay nang makita niya nga si Michael na nakatok doon sa pintuan. Michael? Ikaw pala yan? Natigilan si Michael nang marinig niya ang boses ng isang babae banda sa kanyang likuran. Hanggang sa nakita niya nga ang magandang misis ni Wilson. Natulala siya nang makita ang sitwasyon nito. Medyo basa pa ang buhok ni Mela at may kaunting pumapatak na tubig patungo sa kanyang makinis na balikat. Michael, ayos ka lang ba? May kailangan ka ba? Doon lang bumalik sa ulirat ang 30 anyos na binata. Natatandaan mo ang pangalan ko? Napakunot ang noo ni Mela. Oo naman. Hindi ba't kainuman ka lang ni Wilson kagabi dito sa bahay? Bahagyang tumawa si Michael. Oo nga. Ako nga yun, Mela. Itatanong ko lang sana kung dito ko naiwan sa inyo yung pitaka ko. Hindi ko kasi mahanap eh. Sumagot si Mela. Dito mo nga naiwan, Michael. Nakita ko nung naglinis ako. Iniwan ko na kay Wilson ah. Akala ko dinala niya na sa inyo. Napakamot sa ulo si Michael. Wala pa siyang inaabot sa akin, Mela eh. Nagbuntong hininga si Mela. Baka hindi niya nadala ang pitaka mo. Teka, hahanapin ko na lang. Siguradong nandito lang naman yung sa loob ng bahay. Lumapit si Mela doon sa pinto kung nasaan din si Michael. Naamoy pa ni Michael ang sabon na ginamit ni Mela. Napakabango niyon para kay Michael at para ba siyang nabuhayan ng hindi niya sinasadya. Hanggang sa pumasok na nga sila doon sa loob ng bahay. Kaagad na naghanap si Mela doon sa sala. Nasaan na ba yon? Siguradong dito yun iniwan ni Wilson. Nakatayo naman sa isang tabi si Michael at hindi niya nga maalis ang mga mata niya kay Mela. May kakaiba siyang nararamdaman. Tila may mainit na hangin na dumadampi sa kanyang mga balat. Napapabulong pa siya sa kanyang sarili. Ang ganda mo talaga, Mela.
Bakit kaya natatandaan niyang pangalan ko? Huwag mo lang talaga iparamdam sa akin na type mo ko. Dahil pag nagkataon, hindi talaga kita palalagpasin. Sisiguruhin ko na idadagdag kita sa listahan ng mga babaeng na isama ko sa paraiso. Hanggang sa humarap nang muli sa kanya si Mela. Michael, hindi ko mahanap yung pitaka mo eh. Baka doon niya naiwan sa kwarto namin. Magbibihis lang ako saglit tapos hahanapin ko ulit. Pwede bang hintayin mo na lang ako dito sa sala? Tumango si Michael. Oo naman, walang problema. Hihintayin na lang kita dito. Pumasok na rin kaagad si Mela doon sa kwarto na naroon lang din naman sa tabi ng sala. Iisang palapag lang naman kasi ang kanilang bahay. Hanggang sa naisipan ni Michael na sundan si Mela doon sa kwarto. Dahan-dahan niyang pinihit ang doorknob at saktong hindi naman ito nakalak. Bahagya lamang na binuksan ni Michael ang pintuan at doon sa maliit na awang ay nasulyapan niya ang loob ng kwarto. Napangiti siya habang nakatingin kay Mela. Malalim ang kanyang paghinga at halos hindi kumurap ang kanyang mga mata dahil sa kanyang nakikita. Lalo siyang nabuhaya ng sandaling iyon. Lalo din niyang naisip na napakaswerte ng kaibigan niyang si Wilson. Si Wilson na sa mga oras na yon ay nakauwi na pala doon sa bahay. Sa pagpasok niya sa pinto ay napakunot pa ang kanyang noo nang makita si Michael na nakasilip doon sa kanilang kwarto. Pare, anong ginagawa mo dyan? Bahagyang napabalikwas si Michael nang marinig niya ang boses ni Wilson. Lumingon siya at hindi pa agad alam ang isasagot. Wala pare. Bumalik na rin siya agad doon sa sala. Pumunta lang ako dito para kuhain sana yung wallet ko. Naiwan ko kasi kagabi nung nag-inom tayo. Hanggang sa lumabas na sa kwarto si Mela. Nahalata kaagad ni Wilson na bagong ligo ito. Napangisi siya hanggang sa nilabas niya mula sa kanyang bulsa ang pitaka ni Michael. Pumunta ako sa inyo para dalhin to kanina. Pero sabi ni Alvin, umalis ka nga daw at nagpunta dito sa bahay. Mabuti at nagpang-abot tayo. Sumagot si Michael. Oo nga pare. Sige, dito na muna ako. Mela, dito na ako Maraming salamat. Lumabas na rin kaagad sa bahay si Michael at tuluyang umalis gamit ang dala nitong tricycle. Isang gabi ay nasa kalahating oras nang naghihintay ang babaeng asawa na si Mela. Nakahanda na ang hapunan pero hindi pa rin nauwi ang mister niyang si Wilson. Panay pa ang silip niya sa labas ng bahay. Dito kaya siya kakain? Iyon ang tanong ni Mela sa kanyang isipan. Nasa 3 taon nang kasal sina Wilson at Mela pero hindi pa rin sila nagkakaroon ng anak. At sa loob ng 3 taon nilang pagsasama ay wala siyang ginawa kundi ang sumunod, pagsilbihan at ibigay ang lahat ng kagustuhan ni Wilson. Sa loob ng 3 taon kasi ay naroon ang kanyang takot dahil alam niyang iba magalit ang kanyang asawa. Umabot na ng 8:00 ay hindi pa rin nakakauwi si Wilson. Doon ay nagpasya na si Mela na mag-isa na nga lang siyang maghapunan. Sa mga oras kasi na yon ay naroon pa rin si Wilson sa bilyaran kung saan ito madalas na nakatambay kasama ang kanyang mga kaibigan doon sa probinsya. Paano ba yan pare? 3,000 na ang utang mo sa akin. Sambit ni Michael. Nang sandaling yon ay 2 na nga lang silang naroon sa bilyaran. Mainit ang kanilang pustahan. 500 ang pusta kada isang laro. Noong una ay nananalo pa nga si Wilson. Pero nang mag-init si Michael ay naging sunod-sunod naman ang panalo nito. Doon tuluyang naubos ang pera ni Wilson. Pero hindi pa rin siya tumigil. Umabot na ng 3,000 ang utang ni Wilson sa kaibigan niyang si Michael. Pare tama na. O sige ganito na lang. Hindi na kita sisingilin doon sa 3,000. Total panalo pa rin naman ako ng 2,000 sa'yo. Umirap si Wilson. Kilala mo ako Michael. May isang salita ako. Babayaran kita. Pero isang laro pa.
Kung papayag ka, isang laro bawi lahat. Napatingin si Michael kay Wilson ng seryoso. Ibig mo bang sabihin, kung mananalo ka, wala ka ng utang sa akin? Ganun ba ang gusto mo? Sumagot si Wilson. Ganun nga pare. Ano, huling laro naman na to para makauwi na tayo. Hanggang sa tumawa si Michael. Pare naman, kapag nanalo ako, di magiging 6,000 ng utang mo sa akin. Paano mo naman ako mababayaran wala ka naman trabaho? Ang mabuti pa umuwi na tayo. Hayaan mo na yung 3,000 na utang mo sa akin para namang hindi tayo magkaibigan yan. Hanggang sa sinimulan nang ayusin ni Michael ang mga gamit doon sa bilyaran, pero hindi pa rin nagpaawat si Wilson. Siguro nga hindi kita mababayaran ng 6,000 kung matalo ulit ako. Pero may ibang paraan ako para mabayaran ka. Natatawa na napapailing si Michael. Anong paraan naman yun? Ipupusta mo yung motorsiklo mo? Sumagot si Wilson. Hindi. Ipupusta ko si Mela. Napatigil si Michael sa kanyang narinig. Nagpatuloy pa si Wilson. Ipupusta ko yung asawa ko. Payag ka ba? Unti-unting napalingon si Michael. Ano bang sinasabi mo pare? Seryoso naman ang mga mata ni Wilson. Kapag nanalo ako, wala na akong utang sa'yo. At lahat ng talo kong pera babalik mo sa akin. Pero kapag nanalo ka, isang gabi sayong-sayo ang asawa ko. Napaismid si Michael. Nagpapatawa ka ba? Pati asawa mo idadamay mo sa laro natin. Naparami na siguro ang nainom mo. Ang mabuti pa umuwi na tayo. Muli pang sumagot si Wilson. Bakit? Hindi ka ba nagagandahan sa asawa ko? Alam kong nagagandahan ka kay Mela. Nung nakarang araw, nakita ko sinusulipan mo siya doon sa kwarto namin. Malamang nakita mo na ang gusto mong makita. Pero huwag ka mag-alala. Hindi naman ako galit pare. Magkaibigan naman tayo Magkababata. Pero ang akin lang, hanggang tanaw na lang ba talaga ang kaya mo? Kapag natalo mo ulit ako sa huling laro, magiging abot tanaw mo na si Mela. Hindi makapaniwala si Michael sa mga sinasabi ni Wilson, pero sa pananalita nito ay nakakasiguro si Michael na seryoso si Wilson sa kanyang sinasabi. Bigla tuloy niyang naalala ang nakita niya noong nakarang araw. Ang tila isang modelo na pangangatawan ni Mela ay tumakbo sa kanyang isipan. Ang kutis porselana nito na parabang isang artista. Sige, pero oras na matalo ka, hindi mo na pwedeng bawiin yung pinusta mo sa akin. Unti-unting napangisi si Wilson at sa gabing yon ay nagpatuloy na ngang muli ang kanilang paglalaro. Pero sa sandaling yon ay hindi na basta pera ang kabayaran, bagkos ay isang buong gabi na kaligayahan. Kuya Michael, saan ka pupunta? Tanong ni Alvin nang makita niyang paalis na naman ang kanyang kuya dala ang tricycle ng kanilang ama. Diyan lang. Baka bukas na ako uuwi. Hindi naman gagamitin ni Papa tong tricycle Hanggang sa tuluyan na ngang umalis si Michael. Doon naman sa bahay ni na Wilson ay nakaharap pa rin sa salamin ang babaeng asawa na si Mela. Habang si Wilson ay nakatambay doon sa labas at kasalukuyang naninigarilyo. Natalo siya sa pustahan sa nagdaan na gabi at ang kapalit ay ang kanyang asawa. Pero tila wala lang ito kay Wilson. Para bang hindi siya apektado kung sa gabing yon ay ibang lalaki ang makakasama ng kanyang misis. Mela, bilisan mo. Baka dumating na si Michael. Bakit ba ang tagal mo dyan? Doon ay pumasok na nga si Wilson sa loob ng bahay. Humarap sa kanya si Mela. Ayos lang ba tong suot ko? Para kasing masyadong revealing, Wilson. Suot kasi ni Mela ang maiksing itim na sando at maiksing shorts. Doon ay lumitaw nga naman talaga ang magandang hugis ng kanyang pangangatawan. Ayos na yan. Sigurado mas magugustuhan ka ni Michael. Huwag mo ko ipahiya sa kanya. Gawin mo ang lahat para mapasaya ang kaibigan ko.
hanggang sa narinig na nga nila ang busina ng tricycle na dala ni Michael. Naroon na sa labas ang 30 anyos na binata. Hindi na siya bumaba sa tricycle. Ilang saglit pa ay lumabas na nga doon sa bahay ang mag-asawa. Napangiti si Michael nang makita si Mela. Kaagad siyang nabuhayan at tumindi ang pananabik niya sa gabing iyon. Tumingin ng seryoso sa kanya si Wilson. "Sige na Mela, sumakay ka na para makaalis na kayo." Nagsalita din si Michael. "Dito ka na sa loob ng tricycle, Mela." Tumango si Mela at sumakay na rin kaagad doon sa tricycle. "Wilson, sigurado ka ba talaga dito? Ayaw ko naman na masira ang pagkakaibigan natin dahil sa pustahan na to." Sumagot si Wilson. "May isang salita ako pare. Mas lalong masisira ang pagkakaibigan natin kung di ako susunod sa usapan." Napabuga ng hangin si Michael at napangisi siya. "Ikaw ang bahala. Wala akong magagawa kung yan talaga ang desisyon mo. Sige na, dito na muna kami." Hanggang sa umalis na nga sina Michael at Mela. Sa gabing yun ay alam naman na ni Mela ang magaganap. Labag man yun sa kanyang kalooban, pero iyon ang utos ng kanyang asawa na kailangan niyang sundin. Gagawin kasi lahat ni Mela para lang hindi magalit si Wilson. Ganun na lang din kasi katindi ang takot ng babaeng asawa na magalit sa kanya ang kanyang mister. Sa isang resort doon sa probinsya nagpunta sina Michael at Mela. Kumuha sila ng isang kwarto na tutuluyan nila hanggang kinabukasan. Ang kwarto kung saan magaganap ang isang tagpo. Ang isang tagpo na kabayaran sa pagkapanalo ni Michael kay Wilson sa larong bilyar. Bago sila pumasok doon sa kwarto, ay kumain muna sila sa isang restaurant na naroon lang din sa resort. Kahit paano ay may dala kasing pera si Michael na kinita niya sa pagbebenta ng mga alagang baboy. Naunang natapos si Michael sa kanyang pagkain at napasandal siya sa kanyang kinauupuan. "Sige lang Mela, kumain ka lang na kumain. Maaga pa naman masyado." Malaki pa ang ngiti ni Michael habang nakatingin kay Mela na hindi pa rin tapos kumain. Doon ay nasabi niya na hindi talaga nakakasawa pagmasdan ang kagandahan ng asawa ni Wilson. "Michael, masyado pala kasing marami tong in-order mong pagkain para sa atin dalawa." Napaismid si Michael. "Gusto ko lang na mabusog ka. Kasi mamaya, sigurado magugutom ka sa sobrang pagod." Natigilan si Mela at hindi niya magawang tumingin ng diretso kay Michael. Namula ang kanyang pisngi at tila bumalik ang kanyang matinding kaba. Wala na rin siyang nagawa kundi ang tapusin ang kanyang pagkain. Bandang 9:00 ng gabi ay nagtungo na nga sila doon sa kwarto. Tahimik sa parting iyon ng resort. Madilim din ang paligid dahil nasa ilang metro pa ang layo ng kasunod na kwarto. Sa pagpasok nila doon ay kaagad na binagsak ni Michael ang kanyang sarili doon sa malambot na kama. Nanatili namang nakatayo si Mela. Mahahalata ang kaba sa mga mata nito. "Michael, magsisimula na ba tayo?" Napalingon si Michael sa babaeng may asawa. "Ikaw ba? Naihanda mo na ba ang sarili mo?" Malakas ang kabog ng dibdib ni Mela pero pinilit niyang hindi ito ipahalata. "Handa naman na ako, Michael." Tumango si Michael. "Sige, ang mabuti pa maninigarilyo muna ako sa labas. Tapos pagpasok ko, magsisimula na tayo. Gawin mo na yung mga dapat mong gawin." Hanggang sa lumabas nga ng kwarto si Michael. Doon sa balkonahe ay nagsindi siya ng kanyang sigarilyo. Habang si Mela naman ay pilit na inaalis ang matinding kaba sa kanyang pagkatao. Gusto niya mang makiusap kay Michael na wag nang ituloy ang usapan, pero alam rin niya na malilintikan siya sa asawa niyang si Wilson. Matapos lang ang ilang minuto ay makikitang pinitik na ni Michael ang upos ng kanyang sigarilyo sa kung saan. Hanggang sa pumasok na ulit siya doon sa kwarto. Napakunot ang kanyang noo nang maapakan niya sa lapag ang mga bagay-bagay. Ang mga bagay na mula kay Mela. Sa pagtingin niya doon sa kama,
ay natigilan si Michael nang makita ang kasalukuyang sitwasyon ng babae na kanyang kasama. Naging malalim ang paghinga ni Michael at hindi niya maalis doon ang kanyang mga mata. Napapaiwas naman ng tingin si Mela na halatang sobrang naiilang. Nang mapatingin siya kay Michael ay nakita niyang nakangiti na ito. Mukhang handang-handa ka na nga talaga. Lumapit si Michael at naupo sa gilid ng kama. Tumapik pa siya sa kanyang tabi. Halika nga dito. Huminga ng malalim si Mela pero bumangon rin siya at naupo nga sa tabi ni Michael. Bahagyang nakayuko ang babaeng asawa. Siningit naman ni Michael ang ilang hibla ng buhok nito sa likuran ng tenga. Doon ay mas malapitan nga na napagmasdan ni Michael ang magandang asawa ng kanyang kaibigan. Mas lalo kang maganda ngayon. Alam mo, mula nang makita kita, palagi kong nasasabi na ang swerte ni Wilson sa'yo. Pero akalain mo yun, mararanasan ko rin pala yung swerte na nararanasan niya. Huwag kang yumuko. Maganda ka, Mela. Hindi ka dapat mahiya sa akin. Inangat ni Michael ang muka ni Mela. Doon ay walang nagawa si Mela kundi ang mapatingin rin sa mga mata ni Michael. Humawak si Michael sa magkabilaang bewang ni Mela. Sobrang lapit na ng mukha nila sa isa't isa. Hanggang sa pinadama nga ni Michael kay Mela ang isang matamis na halik. Walang pagpalag na ginawa si Mela. Matindi man ang kanyang kaba pero sumabay pa rin siya sa halik na pinadama ni Michael. At sa paglalim ng naturang halik ay natuloy na nga iyon sa isang tagpo. Ang naturang tagpo na planado sa gabing iyon. 10:00 ng gabi, tahimik ang paligid doon sa naturang resort. Pero ilang saglit lamang ay namutawi na nga ang isang kakaibang ingay mula sa isang kwarto na naroon. Patay man ang ilaw sa loob ng kwarto pero gising na gising ang diwa ng 2 tao na naroon. Taliwas man yon sa kagustuhan ni Mela pero hinayaan na lamang niya ang lahat. Ang nasa isip niya ay matatapos rin naman ang naturang kaganapan. Alauna ng madaling araw nang magising si Mela. Nakabalot lamang ang kumot sa kanya ng sandaling iyon. Hindi niya namalaya na nakatulog pala siya matapos ang nasa kalahating oras na kaganapan sa pagitan nila kanina ni Michael. Napansin ni Mela na wala na sa tabi niya si Michael. Bumangon siya, dinampot niya ang mga kasuotan niya na naroon sa lapag at agad na siyang nagbihis. Hanggang sa narinig niya ang boses ni Michael na tila may kausap sa cellphone. Wala nga ako sa bahay ngayon. Kahit pumunta ka pa doon. Nandito ako sa Villa Carmela. Bukas na lang tayo magkita. Ako mismo ang pupunta dyan sa bahay niyo. Basta bago ako pumunta, gusto ko nakaligo ka na. Para makarami tayo. Naroon si Michael sa balkonahe. Wala pa siyang pangitaas na damit habang nakaupo at may kausap sa cellphone. Napalingon siya nang marinig niyang bumukas ang pintuan at lumabas mula doon si Mela. Hello Christina. Sige na, bukas na lang ako tatawag sa'yo. Binabana ni Michael ang kanyang cellphone. Gising ka na pala. Nasa 3 oras din ata ang tulog mo. Huminga ng malalim si Mela at naupo sa bakanting upuan. Michael, sino yung kausap mo? Umismid si Michael at sumindi ng sigarilyo. Si Christina. Akala kasi niya nandun ako sa bahay. Nagtanong pa si Mela. Siya ba ang asawa mo, Michael? Sumagot si Michael. Hindi ko asawa si Christina, no? Katulad mo, asawa din siya ng iba. Asawa siya ng pinsan ko na nasa ibang bansa. Dahil malayo ang pinsan ko, ako na nakakapagbigay ng pangangailangan ni Christina. Hindi naman makapaniwala si Mela sa kanyang narinig hanggang sa tumayo si Michael. Halika na, pumasok na tayo sa loob. Masyado malamig dito. Tumayo na rin agad si Mela at sumunod nga kay Michael doon sa loob ng kwarto. Saglit na nagsuklay sa harap ng salamin si Mela hanggang sa napatigil siya nang biglang yumakap mula sa kanyang likuran si Michael. Michael,
Ano bang ginagawa mo? Bitiwan mo ko. Hinalikan pa ni Michael ang kanyang balikat. Bakit ba ang bango mo pa rin, Mela? Pilit na kumakawala si Mela pero hindi sapat ang kanyang lakas. Michael, sandali lang. Bitiwan mo nga ako. Hanggang sa binitiwan rin ni Michael ang babaeng may ibang asawa. Bahagya siyang nakapagtaas ng boses. Ano bang problema mo? Bakit ba pumapalag ka? Napasandal naman si Mela sa dingding. Hindi ba tapos na tayo kanina? Gusto ko na kasing ipagpatuloy ang tulog ko, Michael. Napaismid si Michael. Para sabihin ko sa'yo, hindi yan ang usapan namin ng asawa mo. Malalim ang paghinga ni Mela. Anong ibig mong sabihin? Sumagot si Michael. Hindi lang isang beses, Mela. Buong gabi ko pwedeng gawin sa'yo ang lahat ng gusto ko. Hanggat nandito tayo sa resort, pagbibigyan mo ako sa lahat ng oras. Natigilan si Mela sa kanyang nalaman. Hindi niya akalain na buong gabi pa lang magpapakasawa sa kanya ang kaibigan ng kanyang asawa. Pero Michael, hindi kasi nasabi sa akin ni Wilson ng tungkol dyan. Akala ko isang beses lang. Bahagyang tumawa si Michael. Kaya nga kita pinakain na marami kanina, di ba? Kasi alam kong mapapagod ka ng sobra. At kaya pinagpahinga rin kita ng ilang oras para bumalik ang lakas mo. Pero kung ayaw mo naman, wala namang problema sa akin. Tatawagan ko na lang si Wilson para sunduin ka dito. Kinuha ni Michael ang kanyang cellphone. Tatawagan na sana niya si Wilson pero lumapit sa kanya si Mela at agad siyang pinigilan. Sandali lang, Michael. Huwag mo nang tawagan si Wilson. Sige na. Pumapayag na ako. Napatingin si Michael kay Mela at unti-unti siyang napangiti. Mabilis ka naman palang kausap eh. Humawak si Michael sa bewang ng babae na kanyang kasama. Bakit ba kasi umaayaw ka pa? Hindi naman mahirap ang pinapagawa ko, di ba? Napaiwas ng tingin si Mela nang ilapit ni Michael ang mukha nito sa kanya. Michael, heto naman na ang huli, di ba? Para makatulog na sana tayo. Tumitig si Michael sa kanyang mga mata. Paano kung hindi pa ako inaantok? Ano ka ba naman, Mela? Minsan lang tayo magsama na tayong dalawa lang. Pwede bang sulitin na lang natin tong gabi? Bukas ka na matulog kapag umuwi ka na doon sa inyo. Hanggang sa hinagkan na nga ni Michael si Mela. Mahigpit rin ang pagkakakapit nito sa bewang ng babaeng asawa. Doon ay wala na ring nagawa pa si Mela kundi ibigay ang gusto ni Michael. At sa ikalawang pagkakataon ay namutawi ngang muli ang isang kaganapan sa gabing iyon. Alauna ng madaling araw ay muling nanaig doon sa kwarto ang isang kakaibang ingay. Bahagya pa itong dinig hanggang sa labas ng kwarto na kanilang tinutuluyan. Tuloy-tuloy ang ingay at umabot din ito ng kalahating oras bago tuluyang natapos. Doon ay nanaig lamang ng mahigit isang oras ang katahimikan. Ang katahimikan na hudyat ng kanilang pamamahinga. Pero pagsapit ng 3:00 ng madaling araw, muli ngang nanaig ang kakaibang ingay. At sa puntong yon ay iyon na ang pangatlong beses na namutawi ang naturang kaganapan. Talaga nga namang sinulit ni Michael ang gabi na kasama niya ang magandang asawa ni Wilson. Naisip niya na marahil ay malabo nang mabigyan siyang muli ng ganong pagkakataon. Wala siyang sinayang na sandali. Sa puntong yon ay pinilit na lamang ni Mela na makisama at sumabay sa naturang tagpo. Mag-aalas 4 na ng madaling araw nang muling nanaig ang katahimikan. Hudyat iyon na tuluyan ding natapos ang ikatlong kaganapan sa gabi lamang na iyon. Hingal si Michael na bumangon. Hindi pa rin siya muna nagbihis. Malaki ang kanyang ngiti na nagtungo doon sa banyo para saglit na maglinis ng kanyang katawan. Nakajackpot ka talaga, Michael. Sambit pa niya sa kanyang sarili. Naroon man ang pagod ng 30 anyos na binata pero tila hindi pa rin siya nakontento sa 3 beses.
Naisip niya na magpapahinga lang siya saglit at bago sumikat ang araw ay gaganapin naman nila ang ika-4 na beses. Matapos maglinis ni Michael ng kanyang katawan ay lumabas na rin siya kaagad doon sa banyo hanggang sa napatigil siya nang makitang wala na doon sa kama si Mela. Mela, nasan ka? Nagpalinga-linga si Michael pero hindi pa rin niya nakita ang babaeng asawa ng iba. Putik na yan, mukhang tinakasan pa ako ah. Kaagad niyang dinampot ang kanyang mga damit na naroon sa lapag at dali-dali siyang nagbihis. Lumabas siya ng kwarto at tumakbo siya patungo sa dala niyang tricycle para habulin si Mela. Sigurado akong di ka pa nakakalayo, Mela. Humanda ka talaga sa akin. Pero bago pa man niya mapaandar ang tricycle ay naningkit ang kanyang mga mata nang mapatingin siya doon banda sa tabing dagat. Napansin niya kasi doon ang tila isang babae na nakaupo sa buhanginan. Hindi pa sigurado si Michael kung si Mela ba ang taong iyon. Doon ay nilapitan na nga ito ni Michael upang siya ay makasiguro hanggang sa nakumpirma niya nga sa huli na iyon nga si Mela. Mela, ano ginagawa mo dyan? Halatang natigilan si Mela at halatang nagpahid ito ng kanyang mga mata. Mas lumapit pa si Michael at natigilan siya na mapagtanto niyang umiiyak ito. Papasensya na, Michael. Gusto ko lang magpahangin kaya lumabas ako ng kwarto. Garalgal pa ang boses ni Mela. Tila napako naman si Michael sa kanyang kinatatayuan. Para ba siyang nahabag na hindi niya maintindihan? Umiiyak ka ba? Hindi sumagot si Mela. Doon ay naupo naman na si Michael sa tabi nito. Dahil ba sa nangyari sa atin kaya ako umiiyak? Huminga ng malalim si Mela. Ayos lang ako, Michael. Huwag mo nang isipin yon. Nasanay naman na ako eh. Natigilan si Michael. Ano ibig mo sabihin? Paanong nasanay ka na? Hindi sumagot si Mela. Nakatingin lang ito sa maliwanag na kalangitan. Nagpatuloy si Michael. Sabihin mo nga sa akin, hindi ba ito ang unang beses na ikaw ang pinambayad ni Wilson sa pagsusugal niya? Ilang segundo na nagkaroon ng katahimikan. Ikaw na ang pang-4. Ito na ang pang-4 na ginawa sa akin to ni Wilson. Labis na natigilan si Michael. Hindi niya lubos akalain na hindi pala iyon ang unang beses na ginawa ito ni Wilson sa misis niyang si Mela. Bakit hinahayaan mong gawin niya sa iyo to? Bakit ka pumapayag? Kahit pa na madilim ay nakita pa rin ni Michael ang pagdaloy ng mga luha ni Mela. Kung hindi ko gagawin, sasaktan niya ako. Iba magalit si Wilson. May mga pagkakataon na halos mapatay na niya ako dahil sa sobrang galit. Lumipat kami dito sa probinsya dahil may mabigat siyang kaso na kinakaharap sa Maynila. Ang sabi niya panibagong buhay ang kakaharapin namin dito. Pero ganun pa rin eh. Hindi naman na siya nagbago. Walang nagbago sa buhay namin. Katulad pa rin dati. Doon ay pareho na silang natahimik. Ilang minuto rin silang kapwa nakatingin sa kawalan hanggang sa tumayo na si Mela. Pumasok na tayo sa loob. Hindi ba't gusto mo pa umisa bago sumikat ang araw? Para makatulog na sana tayo. Lumakad si Mela papasok sa loob ng kwarto. Ilang segundo pa bago ito sinundan ni Michael. Sa pagpasok niya doon ay nakita niya sa lapag ang mga bagay-bagay na mula kay Mela. Nakatayo naman si Mela at nakatingin sa kanya. Tila ba handa na ito para sa ikahuling beses ng kaganapan. Pwede bang bilisan na lang natin? Gusto ko na rin kasi magpahinga, Michael. Napabuga ng hangin si Michael hanggang sa dinampot niya ang mga bagay na naroon sa lapag. Lumapit siya kay Mela at inabot ang mga iyon sa kanya. Magbihis ka na, Mela. Para makapagpahinga ka na.
Natigilan si Mela. Hindi na ba natin gagawin ulit? Nagbuntong hininga si Michael at agad na rin na nahiga doon sa kama. Sa puntong yun ay wala na ngang plano pa si Michael na muling gawin ang naturang bagay. Hindi rin niya mawari kung ano ang gumugulo sa kanyang isipan. Basta ang sigurado siya ay matinding awa ang nararamdaman niya para kay Mela. 5 araw ang lumipas. 5 araw din na bumabagabag kay Michael ang mga nalaman niya tungkol sa mag-asawang sina Wilson at Mela. Kaya nga sa loob ng 5 araw ay pinili ni Michael na hindi muna lumabas doon sa bahay upang hindi niya makita si Wilson. Para bang gusto niyang mabura sa isipan niya ang mga ginawa niya sa magandang asawa nito. Sa puntong yun ay para ba siyang kinakain ng matinding konsensya. Habang nagpapakain ng mga alagang baboy ay lumapit sa kanya ang kapatid niyang si Alvin na kakauwi lang doon sa bahay. "Kuya, nandun sa bilyaran si Kuya Wilson ah. Grabe yung pustahan ngayon doon." Napalingon si Michael sa kanyang narinig. "Pustahan? Paanong pustahan?" Sumagot si Alvin. "Umabot na ng 5,000 ang pusta ni Mang Reggie." Natigilan si Michael sa kanyang narinig. Sa laki ng nasabing pusta ay kaagad siyang naghinala. "Teka, pumayag si Wilson? Kasi sa pagkakaalam ko wala naman siyang pera." Sumagot si Alvin. "Yun nga rin ang pinagtataka namin, kuya eh. Pakiramdam namin, parang may ibang ipambabayad ata si Kuya Wilson." Lalo pang natigilan si Michael. Doon ay nakakasiguro siya na hindi ulit tama ang nangyayari sa naturang pustahan. Kaagad na lumakad si Michael palis. Nagtanong pa ang kanyang kapatid. "Kuya, saan ka pupunta?" Sumagot si Michael bago pa makalabas ng bakuran. "Diyan lang, manonood ako sa laro nila." Gustong pigilan ni Michael ang kanyang kaibigan. Nakakasiguro kasi siya ng asawa nitong si Mela ang muling ipambabayad ni Wilson. Matinding awa na ang nararamdaman ni Michael kay Mela kung kaya't hindi na siya nag-atubili na awatin ang kanyang kaibigan. Nang makarating siya doon ay nakita niyang nagsisimula na nga ang mainit na laro. Maraming tao ang nanonood. Kinabahan si Michael dahil sa kanyang tansya ay malapit nang matalo si Wilson. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Alam niyang muling mararanasan ni Mela ang pinagdaanan nito noong mga nakarang araw. Hanggang sa nakita ni Michael ang sasakyan ng pulis na nakahinto sa tabi ng highway. Bigla niyang naalala ang sinabi ni Mela na may kasong kinakaharap si Wilson kung kaya't bumalik ito doon sa probinsya. Pasimple niya itong nilapitan. "Sir, may hinahanap po ba kayo?" Sumagot ang pulis na pinagtanungan ni Michael. "Wala naman, rumoronda lang kami dito." Tila nadismaya si Michael. Ang buong akala kasi niya ay iyon na ang mga pulis na naghahanap kay Wilson. Babalik na sana doon sa bilyaran si Michael hanggang sa nakaisip siya ng isa pang paraan. "Mga sir, yung mga nagsusugal po, hinihuli niyo rin po ba?" Sumagot ang isang pulis. "Oo naman, illegal ang pagsusugal ko, walang permit." Napangiti si Michael. "Sir, nakikita niyo po ba yung parang nagkukumpulan na tao doon? Bilyaran po yun. Umaabot na po sa 1,000 ang pustahan nila." Hindi naman nag-atubili ang mga pulis na puntahan ang itinuro ni Michael na bilyaran. Malaki ang kanyang ngiti matapos niyang makita na nagtakbuhan ang mga taong naroon. At nasa 5 kalalakihan rin ang nahuli. Pero hindi kasama sa mga nahuli ang kaibigan niyang si Wilson. "Nasaan si Wilson?" tanong ni Michael sa mga kaibigan nilang hindi nahuli. "Tumakbo na siguro pa uwi sa kanila. Hindi na nga natapos yung laro nila ni Mang Reggie. Ang laki pa naman sana ng pustahan." Napabuga si Michael at nagpasya na siyang umuwi na rin sa kanilang bahay. Maswerte pa rin si Wilson na nakatakas siya. Pero oras na mahuli siya, masisiguro kung hindi na siya makakalabas sa kulungan. Sambit pa niya sa kanyang isipan.
Dismayado man siya na hindi nahuli si Wilson, pero kahit paano ay napanatag din naman siya na hindi natuloy ang pustahan doon sa bilyaran. At dahil doon ay alam ni Michael na magiging panatag ang gabi ni Mela. Alas 9 ng gabi ay naroon lang sa bahay si Michael. Natugtog siya ng gitara at nagkakantahan sila ng kapatid niyang si Alvin doon sa kanilang bakuran. Hanggang sa napansin niya na tumigil sa pagkanta ang kanyang bunsong kapatid. Napalingon si Michael dahil tila may tinatanaw si Alvin. "Sino bang tinatanaw mo?" Sumagot si Alvin. "Kuya, may tao. Parang yung asawa ni Kuya Wilson." Napatayo naman na agad si Michael at nakumpirma niya nga na si Mela ang taong naroon sa kanilang gate. "Mela, ano problema? May kailangan ka ba?" Mahahalata na tila problemado si Mela ng sandaling iyon. Michael, pasensya na sa istorbo Itatanong ko lang sana kung nakita mo ba si Wilson. Gabing-gabi na kasi pero hindi pa rin siya nauwi doon sa bahay. Buong araw ko na kasi siyang hindi nakikita Napakunot ang noo ni Michael. "Hindi pa siya nauwi sa inyo?" Pero hindi naman siya kasama sa mga nadakip ng pulis kanina." Napatigil si Mela. Nadakip ng pulis? Ano ibig mo sabihin, Michael? Sumagot si Michael. Niraid kasi yung bilyaran kanina. Pero hindi kasama si Wilson sa mga nahuli. Baka nagpapalamig lang yon. Napabuntong hininga si Mela. Sige, Michael. Salamat. Pasensya na ulit sa istorbo. Dito na muna ako. Lumakad na rin kaagad si Mela paalis. Sinundan pa ito ng tingin ni Michael at hindi niya alam kung bakit may kakaiba siyang nararamdaman habang pinagmamasdan ng papalayong si Mela. Sa gabing yun ay hindi rin naiwasan ni Michael na mag-alala para kay Mela. Napapaisip rin siya kung nasaan nga ba si Wilson. Kaya kahit alas 10 na ng gabi, lumabas pa rin siya ng bahay gamit ang kanilang tricycle. Pinuntahan niya ang mga bahay ng kanilang mga kaibigan na maaaring kinaroroonan ni Wilson. Hanggang sa isa sa mga pinuntahan niya ang nakapagsabi ng kinaroroonan ng asawa ni Mela. Nasa Sitio 13 siya? Anong ginagawa niya doon? Sobrang layo naman ang pinuntahan niya. Sumagot si Lester. Oo pare, umutang pa nga siya sa akin ng 500 pampagusolina sa motorsiklo niya. Pare, wag ka maingay ha. Sa'yo ko lang to sasabihin. Nagtatago kasi si Wilson dahil may kaso siyang tinakasan sa Maynila. Tapos nung niraid yung bilyaran kanina, akala niya siya yung pakay ng mga pulis. Kaya ayun, pinili niya na magpalamig na lang muna sa malayo. Baka daw mga 5 araw siya doon bago bumalik dito sa atin. Nagbuntong hininga si Michael. Doon niya nakumpirma na totoo nga ang sinabi ni Mela tungkol sa kaso na kinakaharap ng kanyang mister. Pauwi na si Michael sa kanilang bahay pero hindi si Wilson ang kanyang inaalala. Hanggang sa huminto siya sa isang tabi at napaisip. Kamusta kaya si Mela? Wala siyang kamalay-malay na nasa malayong baryo na pala yung asawa niya. Sa mga oras na yon ay blanco pa rin talaga si Mela sa kinaroroonan ni Wilson. Pero naisip na rin niya na marahil ay nagtatago na nga ito. Naroon lang sa balkonahe ng bahay si Mela at naghihintay. Umaasa pa rin siya na darating si Wilson. Sa mga oras kasi na yon ay matinding gutom na ang kanyang nararamdaman. Buong araw na kasi siyang walang kain. Wala naman kasi siyang sariling pera. Palagi lang siyang inaabutan ng pera ni Wilson para mamalengke at bumili ng mailuluto nilang ulam. At dahil nga buong araw nang hindi nauwi si Wilson, buong araw na rin siyang walang nailutong pagkain. Hanggang sa natanaw niya ang ilaw ng tila isang tricycle na paparating. Kagad na napatayo si Mela nang makita ang pagdating ni Michael. Michael, nakita mo na ba si Wilson? Bungad na tanong ni Mela. Umiling naman si Michael. Pasensya na Mela, hindi ko siya kasama. Pero alam ko kung nasan siya. Nasabi sa akin ng isa naming kababata na naroon si Wilson sa Sitio 13. Mga nasa migit 2 oras ang layo mula dito.
Natigilan si Mela. Ibig bang sabihin, hindi talaga siya makakauwi ngayong gabi? Tumango si Michael. Baka nasa 5 araw daw siyang magtatago doon. Napaiwas ng tingin si Mela at tila lalo siyang namroblema. Sige Michael, maraming salamat Hihintayin ko na lang na makauwi ang asawa ko. Sumagot si Michael. Pero masyadong matagal ang 5 araw. Kakayanin mo bang mag-isa dito? Nagbuntong hininga si Mela. Wala naman akong magagawa kundi ang maghintay Hanggang sa may nilapag na kung ano si Michael doon sa mesa na nasa balkonahe. May dala akong pagkain. Sigurado ako nagugutom ka na. Natigilan si Mela at napatingin siya kay Michael. Nahihiya siya na ipakita ang kanyang saya sa dala nitong pagkain, kaya matipid lang siya nang umiti dito. At sa gabing yon ay sinamahan nga ni Michael si Mela na kumain doon sa bahay ng mag-asawa. Hindi man pinapahalata ni Mela, pero nakakasiguro si Michael na matindi ang gutom na nararamdaman ng babaeng may asawa. Halos maubos pa nga nito ang kalahating manok na binili pa ni Michael doon sa bayan. Matapos kumain ay saglit pang sinamahan ni Michael si Mela doon sa loob ng bahay para payuhan ito sa kanyang seguridad. Siguruhin mo na nakalak tong mga pinto at bintana. Kapag may taong kumatok, huwag mo agad bubuksan. Alamin mo muna kung sino yung kumakatok. Nakatayo lang si Mela sa isang tabi habang nakatingin kay Michael. Maraming salamat Michael Hindi ko alam kung bakit mo ginagawa to. Pero gusto ko pa rin magpasalamat. Napalingon si Michael kay Mela. Bukas babalik ako dito. Sa labas na lang tayo kakain. Huwag ka mag-alala. Habang wala si Wilson, hindi ko hahayaan na magutom ka. Hanggang sa napatigil na lamang si Michael nang biglang lumapit sa kanya si Mela at yumakap ng napakahigpit. Salamat talaga Michael Hindi ko na alam ang gagawin ko kung hindi mo ako pinuntahan dito. Sa yakap na yon ay tila nadama ni Michael ang nararamdaman ni Mela. Ang matinding takot at matinding kalungkutan. Para ba siyang matutunaw dahil sa sobrang awa na kanyang nararamdaman. Nagtama ang kanilang mga mata at nakita pa niya ang pangingilid ng luha ng babaeng may asawa. Tila nakulong sila sa titig ng isa't isa. Hanggang sa hindi napigilan ni Michael ang kanyang sarili. Hinagkan niya si Mela sa labi. Mariin ang naturang halik na tila may pananabik. Pero ilang saglit lamang ay bahagya siyang naitulak ni Mela. Natigilan si Michael at tila natauhan. Sorry Mela, hindi ko sinasadya. Pasensya na talaga. Hindi ko intensyon na bastusin ka. Napaiwas lamang ng tingin si Mela at hindi sumagot. Nagbuntong hininga naman si Michael. Maniwala ka sa akin. Hindi ko intensyon na bastusin ka, Mela. Hindi ko lang napigilan ng sarili ko na halikan ka. Yung 3 beses na naganap sa atin noong nakaraan, hinihingi ko rin na paumanhin. Sa totoo lang, ilang araw na akong binabagabag ng konsensya dahil doon. At kung mababalik ko lang ang gabing yon, hindi ko na pala sana yun ginawa. Pasensya na talaga. Tumalikod naman na si Michael para sana umuwi na. Pero bago pa man nito buksan ang pinto, ay nagsalita na si Mela. Kung mababalik ang gabing yon, pipiliin ko pa rin na maganap sa atin ang bagay na yon. Kasi kung hindi nangyari yon, hindi kita makikilala ng lubusan, Michael. Unti-unting napalingon si Michael at nakita niya ang sinseridad sa mga mata ni Mela. Lumapit si Mela kay Michael. Michael, hahayaan ko ang kagustuhan mo ngayong gabi. Napakunot ang noo ni Michael. Ano? Sumagot si Mela. Nabigla lang ako kanina. Pero yung kagustuhan mo, kagustuhan ko rin, Michael. Gusto kong maging iisa tayo ngayong gabi.
Hindi mawari ni Michael ang kanyang nararamdaman. Malakas ang tibok ng kanyang puso na tila unang beses niya pa lamang nararanasan. Napangiti siya at may pangingilid rin ng luha sa kanyang mga mata. Napangiti na rin si Mela. Hanggang sa kusa na ngang muling naglapat ang kanilang mga labi. Mariin ang naturang halik na pareho nilang kagustuhan. Hanggang sa nakita na lang nila ang kanilang mga sarili na napunta na sila doon sa kwarto at bumagsak sa malambot na kama. At doon ay nagpatuloy na nga ang lahat. Sa puntong yon ay namutawi na nga ang isang tagpo. 11:00 ng gabi. Maririnig lamang ang mga kuliglig sa labas ng bahay. Pero ilang saglit lamang, nagsimula na ring marinig ang isang kakaibang ingay. Hindi na nga naawat ni Michael at Mela ang kanilang mga sarili. Iyon na ang ika-4 na namutawi ang bagay na yon sa kanilang pagitan. Pero sa pagkakataon na yon ay may kakaiba. Dahil sa sandaling yon ay pareho na nila itong kagustuhan. At hindi na rin nila maitatanggi sa kanilang mga sarili na sila ay may pag-ibig na nararamdaman para sa isa't isa. Sa mga sumunod na araw na wala si Wilson doon sa bahay ay halos doon naman na tumira si Michael sa bahay ng mag-asawa. Madalas silang kumakain sa labas at marami na ngang tao na sa kanila ay nakakakita. Pero tila wala na silang pakialam sa mga sasabihin ng ibang tao. Madalas din na pinagluluto ni Mela si Michael ng paborito nitong ulam. Madalas naman noon na nagluluto si Mela para sa kanyang mister na si Wilson. Pero sa sandaling yon ay para bang mas masaya siya na si Michael ang nakakatikim ng hinahanda niyang putahe. Puro papuri din kasi ang natatanggap niya mula sa 30 anyos na binata. Kapag gabi ay doon siya natutulog at magkatabi pa nga sila ni Mela. At sa bawat gabi na lumilipas ay hindi rin nawawala ang bagay na paulit-ulit na nilang pinagsasaluhan. Kaya sa bawat gabi na lumilipas ay maririnig din doon sa bahay ang kakaibang ingay. Hindi ito sapilitan at kagustuhan nila itong pareho. Michael, hindi ka ba nababahala? Napatingin si Michael kay Mela. Medyo hingal pa nga silang pareho ng mga oras na yon dahil katatapos lang ng kaganapan sa kanilang pagitan. Nakayakap si Mela sa braso ni Michael. Nababahala saan? Nagbuntong hininga si Mela. Na baka bumalik na si Wilson. Michael, natatakot ako na bumalik siya. Napaismid si Michael. Malabo na yun, Mela. 2 linggo nang nakalipas mula nang umalis ang asawa mo. Malakas ang kutob ko na hindi na siya babalik dito. Malamang natatakot na yun na mahuli siya ng mga pulis. Naroon man ang pangamba ni Mela pero pinaniwalaan na lang din niya ang sinabi ni Michael. Aminado na rin kasi sila sa pag-ibig nila para sa isa't isa at hindi na hadlang para kay Michael kahit pa na naikasal na si Mela sa ibang lalaki. Ganon din naman si Mela. Para sa kanya ay hindi na si Wilson ang kanyang asawa dahil ang pag-ibig niya ay para na lamang sa isang lalaki at iyon nga ay walang iba kundi si Michael. Iba ang saya ni Mela sa tuwing nakakasama niya si Michael pero tila ang kasiyahan ng babaeng asawa ay palagi na lamang may hangganan. Michael? Kaagad na hininto ni Mela ang kanyang pagluluto nang marinig niya ang pagdating ng isang tao doon sa bahay. Pero kaagad rin na nawala ang ngiti ni Mela dahil hindi si Michael ang tao na kanyang nakita. Ano nangyari sa'yo? Bakit parang nakakita ka ng multo? Sambit ng kanyang asawa na si Wilson. Wilson? Saan ka ba nanggaling? Bakit ngayon ka lang umuwi dito? Hindi akalain ni Mela na matapos ang mahigit 2 linggo ay babalik ang kanyang mister. Pasensya na, kailangan ko magtago sa mga pulis. Ang mabuti pa mag-impake ka na. Aalis na tayo dito. Marami ng otoridad ang nakakaalam na nandito ako sa probinsya. Kaagad nang kumilos si Wilson. Sinimulan niyang i-impake ang kanyang mga gamit.
habang si Mela ay tulala at tila napako sa kanyang kinatatayuan. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Naroon siya at nababahala na baka hindi na sila muling magkita pa ni Michael. Matapos mag-impake ni Wilson ay lumabas na siya agad doon sa kwarto. Mela, iwanan mo na yung iba mong mga gamit. Dali mo lang ang mga damit mo. Sambit ni Wilson hanggang sa nagtaka siya nang hindi sumagot ang kanyang misis. Nagpalingalinga si Wilson at hindi niya makita si Mela. Mela? Mela, nasan ka ba? Di ba ang sabi ko sa'yo mag-impake ka na? Ano ba mahirap intindihin sa sinabi ko? Hindi pa rin sumagot si Mela. Doon ay naghagilap na nga si Wilson sa paligid ng bahay. Nang sandaling yon ay mabilis naman ang pagtakbo ni Mela. Naluluha siya habang tinatakasan si Wilson. Patungo siya sa bahay ng tao na totoo niyang gusto. Patungo siya kina Michael para sundin ang totoong nilalaman ng kanyang puso. Mela, ano nangyari sa'yo? Tarantang tanong ni Michael nang makita niya si Mela na hingal at may luha sa mga mata. Kaagad na yumakap dito si Mela ng napakahigpit. Michael, tulungan mo ko. Ayaw kong sumama sa kanya. Ayaw kong sumama kay Wilson. Michael, sa'yo ko gustong sumama. Ayaw kong malayo sa'yo. Hindi na nakasagot pa si Michael. Doon ay niyakap na lamang niya ng napakahigpit si Mela. Sa pamamagitan ng yakap na yon ay gusto niyang maibsan ang takot na nararamdaman nito. Gusto niyang maramdaman ni Mela ang kapanatagan na tila bihirang-bihira nitong maranasan. Sa gabing yon ay hindi nga makapaniwala si Wilson na tinakasan siya ng kanyang misis. Hinanap niya ito doon sa buong baryo at wala siyang kamalay-malay na sa mga oras na hinahanap niya ito ay naroon na pala ito sa bahay ng kaibigan niyang si Michael. Doon sa bahay ay napatigil niya ang kapatid ni Michael na si Alvin sa kanyang ginagawa matapos niyang marinig ang kakaibang ingay mula sa kwarto ng kanyang kuya. Natatawa na napapailing si Alvin dahil alam niya kung ano ang nagaganap doon sa kabilang kwarto. Palaisipan na lang para sa kanya kung sino na naman ang babaeng kasama ng kanyang kuya. Sa gabing yon ay hindi nga napigilan ni na Michael at Mela ang kanilang mga sarili. Sa bagay na yon ay tila nadama nila ang kanilang pag-ibig para sa isa't isa. Desidido na si Michael. Alam niyang mahal talaga niya si Mela at gagawin niya ang lahat para lang hindi ito mawala sa kanya. Kahit pa nga na naging kontra dito ang kanyang mga magulang. Nag-iisip ka ba, Michael? Gusto mo ba talaga makulong? May asawa na yung babae na gusto mo ibahay. Sambit ng ama nitong si Mang Enteng. Hindi nga napigilan ni na Mang Enteng at Aling Tina na pagsabihan ang panganay nilang anak. Doon lang din kasi nila nalaman na naroon na pala sa bahay nila ang asawa ni Wilson. Michael, anak, naririnig ko kanina doon sa plaza na hinahanap na ni Wilson yung asawa niya. Bakit hindi mo pa siya pauwiin? Delikado yung ginagawa mo, Michael. Sambit naman ni Aling Tina. Nagbuntong hininga ang 30 anyos na binata. Ma, pwede ba hayaan nyo na lang po muna ako? Kahit na ngayon lang. Hindi ko po pwedeng hayaan si Mela na bumalik kay Wilson. Maawa naman po tayo kay Mela. Sagutin ko po to. Kung ano man po ang mangyayari, handa po kong harapin. Nagkatinginan na lamang ang kanyang mga magulang. Sa mga oras na yon ay nasa loob naman ng kwarto si Mela. Naluluha siya. Dinig kasi niya ang pakikipagtalo ni Michael sa mga magulang dito. Hanggang sa pumasok na nga si Michael doon sa kwarto. Halatang pilit ang ngiti ni Michael na humarap kay Mela. Ayos na, Mela. Nakausap ko na sila, Mama. Pumayag naman sila na dito ka muna sa amin. Tara, dun muna tayo sa likod. Mabuti pa, ipapakilala kita sa mga alaga kong baboy. Ngumiti at tumango na lang si Mela kahit pa nahalata niya rin ang lungkot sa mga mata ni Michael.
Hindi pa rin kasi talaga sang-ayon sina Mang Enteng at Aling Tina na doon patuloyin si Mela sa kanilang tahanan. Lalo pa nga at alam nila na may asawa na ito. Enteng, nandun sila sa likod nakatambay. Ang mabuti pa ako na muna ang kakausap sa kanila. Lumakad si Tina patungo doon sa likod bahay. Saglit siyang tumigil nang makita niya sina Michael at Mela. May ngiti sa labi ang mga ito habang nagbibiruan. O ayan na mga mahal kong baboy May nanay na kayo. Masaya na ba kayo ngayon? Natatawa na lang si Mela sa mga biro ni Michael. Mela, kapag nakabenta ulit ako ng maraming baboy, magbabakasyon tayo sa malayo. Doon sa lugar na wala tayong poproblemahin. Naging seryoso naman ang mga mata nilang pareho. Michael, kahit saan naman sasama ako sa iyo May problema man o wala. Kahit saan sa'yo ko gustong sumama. Nangilid ang mga luha nilang pareho. Nagbuntong hininga si Michael at hinawakan ang mga kamay ni Mela. Hinding-hindi ako lalayo sa'yo, Mela. Hanggat nabubuhay ako, sisiguruhin ko na hindi ka masasaktan na kahit na sino. Dumaloy ang mga luha ni Michael. Pinahid naman ito ni Mela. Naniniwala ako sa iyo. Dahil sa mga oras na to, sa iyo lang ako nagtitiwala, Michael. Hanggang sa niyakap ni Michael si Mela. Nakita at narinig ni Aling Tina ang lahat. Naroon siya sa pinto at pasimpleng nakatingin sa dalawang taong nagmamahalan. Sa narinig niyang mga salita mula kina Michael at Mela ay alam niya na totoo ang pagmamahal ng mga ito sa isa't isa. Sa edad ng kanilang anak na si Michael, doon lang niya naramdaman na nagmamahal ito ng totoo. Kahit pa na alanganin, kahit pa na delikado. Sa puntong yun ay nakakasiguro si Aling Tina na mahal talaga ni Michael si Mela. Hindi na malayan ni Aling Tina na nasa bandang likuran rin pala niya si Mang Enteng na narinig din ang lahat. Tina, mukhang totoong nagmamahal na talagang panganay natin Ito naman ang pinakahihintay natin, di ba? At sa palagay ko, tinamaan talaga si Michael. Mahal talaga niya si Mela. Siguro ito na rin ang pagkakataon para gabayan at suportahan na lang natin sila. Iyon din naman ang naisip ni Tina. Sa kanyang nakita ay naroon na rin siya sa punto na handa siyang intindihin ang pagmamahala ni na Michael at Mela. Ilang araw pa ang lumipas ay nangyari na nga ang kinatatakutan ni na Mang Enteng at Aling Tina. Michael, lumabas ka dyan. Magpakita ka sa akin. Ilabas mo ang asawa ko. 9:00 ng umaga pa lamang ay nagpunta na doon sa bahay ang galit na si Wilson. Sa 3 araw kasi niyang paghahanap kay Mela ay nakaabot rin sa kanya ang balita at bulong-bulungan na kinatatagpo nito ang kaibigan niyang si Michael. Hoy Michael, ilabas mo ang asawa ko. Kung ayaw mo magkagulo tayo dito. Doon sa loob ng bahay ay natataranta naman sina Michael at Mela na nag-iimpake ng kanilang mga gamit. Natulong din sa kanila si Aling Tina. Bilisan nyo, huwag nyo nang dalhin lahat ng gamit ninyo. Dito kayo sa likod ng bahay dumaan Naroon na nga ang suporta ng pamilya ni Michael sa pagmamahalan nila ni Mela. Kaya kahit pa na alam nilang mali ay naroon pa rin sila at handang tulungan si Mela. Nakita na rin kasi nila ang kabaitan ni Mela at kung paano nito mahalin ng totoo ang 30 anyos na binatang si Michael. Wilson, pwede bang umalis ka na? Huwag kang nang gugulo dito sa amin Sambit ni Mang Enteng. Hoy tanda, alam kong tinatago niyo dyan sa loob ng bahay niyo si Mela. Huwag kang makialam dito kung ayaw mo masaktan Galit na sambit ni Wilson. Sinagot naman ito ni Alvin. Sige, subukan mo pumasok dito sa amin. Isang hakbang lang ang gawin mo. Iahampas ko sa ulo mo tong 2x2. Hindi ako nagbibiro, Kuya Wilson. Nang sandaling yon ay palabas na nga ng bahay sina Michael at Mela. Doon sila sa likuran dumaan
kung saan medyo magubat at malabong makita sila ni Wilson. Mela, dito tayo. Humawak ka sa kamay ko. Hindi pa kaagad sumunod si Mela. Mula doon sa masukal na kinaroroonan nila ay nakatingin pa ito kay Wilson na patuloy sa pagwawala. Mela, ano bang ginagawa mo? Baka makita pa niya tayo. Umalis na tayo, Mela. Dumaloy ang mga luha ni Mela at sa huli ay humawak nga siya sa kamay ni Michael. Doon ay tuluyan silang lumisan. Tuluyang tinalikuran ni Mela ang kanyang asawa na pinagtiisan niya sa loob ng 3 taon. Ang luha na dumaloy mula sa kanyang mga mata ay hindi kalungkutan, bagkus ay labis na kasiyahan dahil sa wakas ay nakamtan na rin niya ang kalayaan. Sa kabilang baryo lamang nagpunta sina Mela at Michael, sa kabilang baryo kung saan may bahay din sina Mang Enteng. Sa loob ng ilang linggo doon sila nagtago at madalas naman silang binibisita ng mga magulang ni Michael. Hanggang sa dumating na rin sa kanila ang balita na nahuli na pala ng otoridad si Wilson dahil sa kasong tinakasan nito. Panghabang buhay na pagkabilanggo ang kinahaharap ni Wilson. Sa puntong yun ay nakaramdam naman ng kapanatagan sina Michael at Mela. Wala nang gugulo sa inyo. Wala na kayong pagtataguan pa. Ano, Michael? Mela, gusto nyo bang bumalik na dun sa bahay? Tanong ni Mang Enteng. Sumagot si Michael. Hindi na po siguro pa. Dito na lang po kami ni Mela. Masaya na po kami dito. At saka para dito po ako magtatayo ng bagong negosyo na baboyan. Yun po kasi ang alam kong bubuhay sa amin ni Mela eh. Pati na rin po sa mabubuo naming pamilya. Nagkatinginan sina Enteng at Tina. Masaya rin sila sa nakita nilang malaking pagbabago sa panganay nilang anak. Sa nakikita nila ay alam nilang mahal talaga nito si Mela. Iyon din naman talaga ang totoo. Matindi na ang pagmamahal ni Michael kay Mela at handa siyang gawin ang lahat para sa kaligtasan at kasiyahan nito. At dito nagtatapos ang kwento. Ako pong muli si Lucas Mariano at magandang gabi po.